welcome po muli sa ating online devotion para po sa araw na ito na binahagi sa inyo ng Crisis the Answer Church. Muli po ako po yung gagalak and natutuwa na makita kayo, lahat po namang makikinig and magbabasa and tuloy po akong samahan na talakayin po ang ating verse of the day. Gagamitin natin na devotion para po ma-feed ang ating mga spiritual na pamumuhay. So, yun po, patuloy po ako nangangamusta sa aking mga kapamana ng palaya, especially po sa aking mga kabataan, sa inyong mga relasyon kay Lord. Patuloy po ba kayong pinagpapala, binibiyayaan, patuloy po ba kayong nababless sa kanyang salita. And especially po sa ating protection, lalo na po sa nagdaang taon na madaming pangyari, madami po mga bagyo, yung pandemic, patuloy po tayong inilayo sa mga ito gamit kay Kristo Lord. Patuloy po ako nagpapasalamat sa Kanya na lahat po tayo safe, wala po napahamak sa nagdaang buwan, nagdaang mga araw. So, yun po, patuloy po ako nagpapasalamat and sama-sama po tayong makinig and babahagi ko po sa inyo ang aking devotion para sa araw na ito. So, po, simulan po natin sa panalangin. Tayo po yung pikit ang ating mga mata at manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa panibagong araw at panibagong pagkakataon na makapagbahagi, Lord God, ng inyong salita and pakainin or i-feed ang aming mga spiritual na pangangatawan, Lord God. Naway patuloy po kami ma-bless and namin ang bawat salita, Lord God, na ibabahagi ninyo sa amin. Ngayon po kami na i-share ito, Lord God, sa iba upang maging sila din po ay ma-bless ng inyong salita, Lord God. Muli po, ay maraming salamat po. Nabalik po natin sa patuloy salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Ating pong verse para po sa araw na ito ay talalakayin natin po is 1 John chapter 3 verse 7 to 10. So, yun po. Sama-sama po natin siyang basahin. Makapagbukas po kayo sa akin. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Kung sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo, dahil ang dyablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito rin ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, yun po ang ating tatalakayin verse para po sa devotion ng araw na ito. Atin na po simula. So, tayo po, bilang panimula, as Christians, tayo po mga anak ng Diyos. Meron po tayong mga bagay. We have things that we should do or dapat maipakita natin sa ating mga kilos or sa ating pakikitungo sa tao. And syempre, meron din po mga bagay na hindi dapat natin gawin o pinapakita. Mga do's and don'ts sa lahat ng bagay. Kahit kung hindi po sa spiritual. Bagay na dapat din natin ginagawa, lahat ng bagay na ginagawa natin. Simple po ito po yung mga bagay po, especially po mga pagdating sa spiritual, mga bagay po na kalugod-lugod at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ito po yung pagkakaiba po and ito po yung paraan upang ma-determine kung tayo po ba ay anak ng Diyos or tayo po ba ay naniniwala sa Kanya, tayo po ba ay Christians o hindi. So, lalo na po sa paningin ng iba, especially po sa pakikitungan natin sa kanila, dito po makikita, dito po sila makakapag-judge na, ay, siya, Kristiyano siya po yung anak ng Diyos dahil sa kanyang gawa. So, God made these rules and things na dapat natin sundin kung tayo po ay mga anak niya. So, sa ating pong verse ngayon, let's look at the few points and things na sinabi sa ating verse
na dapat natin gawin o sundin bilang mga anak ng Diyos. So, sisimulan ko na po. Meron po akong 3 puntos. Number 1, bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo ay, number 1, hindi nagpapadaya kanino man. So, yun po ang ating first na point. Ano po yung dapat natin gawin bilang anak ng Diyos. So, dapat po tayo matuto maging aware sa mga bagay o tao na maaaring magpabago ng ating paniniwala and pananampalataya kay Lord. So, alam naman po natin yung pinakakilalang nilalang na patuloy na nandadaya sa ating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, especially, walang iba kundi si Satanas, Satan. So, hindi lang naman po sa kanya. Kahit po sa iba po nating nakakasalumong mga tao, sa mga lahat po ng vulnerabilities na maaaring mabago ang ating pananampalataya, paniniwala sa Lord. Ganun po ba? Let's learn to watch their moves and motives na baka malayo tayo at sirain ng ating relasyon sa Diyos. Especially po sa gawa ni Satan, sa kanyang patuloy na pandadaya sa atin, pati po na pinaprovoke na i-break ang ating relationship kay Lord. Dahil po, patuloy po niya tayong kinukunin palayo sa Kanya. So, gumagamit po siya ng iba't ibang mga bagay para lamang po ay malustrak tayo sa ating pathway papunta kay Lord. So, yun po yung point number 1 na dapat po tayong maging aware sa mga bagay-bagay and sa mga tao, sa mga kilos ng iba na baka po tayo ay malayo sa presensya ng Lord. So, number 2 naman po na point, kung ano po yung dapat natin gawin bilang anak ng Diyos as Christians, is number 2, gumagawa ng tama o matuwid. So, yun po. As Christians, dapat syempre gawin natin yung mga bagay na matuwid, buti, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Syempre, kapag gusto natin i-please ang isang tao, di ba, ginagawa natin ang mga bagay na mapiplease siya. Sa ating mga anak, sa ating mga magulang, gumagawa tayo, sinusunod natin kanilang mga utos, gumagawa tayo ng mabuti para sa kanila, upang makita natin na sila'y nagagalak, nalulugod sa atin, ay masaya na mabuting ginagawa natin. So, ganun din po dapat pagdating kay Lord. Siyempre, sa ating po mga magulang, nagagawa po natin yun. Dapat po ay maipakita din po natin kay Lord yun. Siyempre, tayo po ay kiniklaim po natin na tayo anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, tayo naniniwala sa Kanya. And tayo po ay kasama sa Kanyang family, spiritual family. So, isa pong bagay na pwede natin gawin, yung isang simpleng bagay na pwede natin gawin upang maipakita na gumagawa tayo ng matuwid, upang malugod ng Diyos sa atin is simply sumunod sa Kanyang mga utos. Sundin po natin lahat ng mga utos na binigay niya sa atin na dapat natin sundin upang maipakita na tayo anak ng Diyos or tayo anak niya. So, yun po. And finally po is yung third point, ano po yung dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos or Christians is syempre, kung number 2, hindi na po tayo gumagawa ng kung number 2, gumagawa po tayo ng tama at matuwid, syempre number 3, hindi na po tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ganyan po. Syempre, kung tayo po gagawa ng matuwid at tama, hindi na po tayo papatuloy sa sin, sa kasalanan. This doesn't mean po na we need to be perfect sa paningin ng Lord. Dapat po hindi tayo gumagawa ng kasalanan, lahat ng gagawin natin mabuti. Alam po naman natin na impossible yun, syempre, kasi alam po natin na likas na po ang sin sa ating mga tao. Pero, let's try na wag na po magpatuloy sa kasalanan. And dun po sa point na likas na ang sin sa ating mga tao, hindi naman din po ibig sabihin na tayo patuloy na gagawa ng kasalanan. So, yung parang paniniwala ng iba na, ay, hindi naman pala tayo magiging perfect, hindi naman pala tayo makakayo sa kasalanan. So, patuloy lang tayo gumawa. Dapat po hindi po ganun ang ating kaisipan. And, patuloy po natin sikapin na wag gumawa ng kasalanan. And, instead, we do good things na nakalulugod sa Diyos. Lahat ng mga mabuting bagay na nakalulugod sa Diyos. So, para po maipakita natin na tayo anak ng Diyos at hindi tayo mga anak ni Satan. So, since we are Christians, dapat salungat po yung ginagawa natin sa gawa ng Diablo.
Diablo gumagawa ng masama, gumawa tayo ng mabuti. Kung Diablo nagnanakaw, yun yung pinapagawa nila sa atin, huwag tayo magnakaw. Gumagawa ng Diablo ng kasalanan, syempre huwag tayo gumawa ng kasalanan. Mga ganun po bang mga bagay. Patunayan po natin na hindi na tayo hawak ni Satan, especially po nung pinako si Lord ay itinaas na po niya lahat ng ating mga kasalanan sa krus. Pinako na din po doon. And syempre po, ngayon naman po sa role natin is dapat ipakita natin na ako, anak ako ng Diyos. Hindi na ako hawak ni Satanas. Yun po ba? Gawin po natin ito, patunayan po natin ito sa pamamagitan po ng pagtigil sa kasalanan. And sa point number 2 natin is paggawa natin ng mga bagay na matuwid. So, yun po ang aking tatlong puntos kung ano po yung dapat natin gawin bilang anak ng Diyos. Since we are Christians, yung mga dapat po natin gawin and sundin. So, isa pa pong tanong is, why do we need to do all of this? Ba't po natin kailangan gawin yung mga bagay na yun? As Christians or mga anak ng Diyos. Yun yung mga katangian, mga bagay na dapat nakikita sa atin. Yun po yung mga bagay na dapat napapakita natin sa iba, nakikita sa atin. Especially po sa harap ng Lord. Ito po yung katangian na ng mga tinatawag na anak ng Diyos. Ito po yung mga katangian ng mga nag-claim na sila ay anak ng Diyos. Sila ay Kristiyano. Sabi po dun sa verse 10, dito natin makikilala kung sino-sino ang mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Siyempre, tayo po naniniwala sa Kanya. Hindi tayo anak ng Diablo. Tayo po anak ng Diyos. Tayo po mga Christians. Kaya po ng paulit-ulit sinasabi, gumawa tayo ng matuwid. And alalahanin po natin yung points, yung tatlong points na ibinigay nyo po sa inyo. Number 1 is huwag mong papadaya, especially kay Satan. Number 2, gumawa ng matuwid para malugon ng Lord, mabubuting bagay. Number 3, umiwas tayo sa kasalanan upang tayo malayo sa Diablo. And instead, gawin po natin yung number 2 is gumawa ng mabubuting bagay. So, tayo po mananiwala sa Kanya. Dapat po may ipakita natin ito sa lahat ng tao na kakasalamuhan natin na tayo mga anak ng Diyos. Dapat makita nila sa atin mga gawa, mga pag-iisip, pananalita, especially po sa ating mga relatives. Dapat maging example po tayo ng pagpapala ni Lord. Naging example po tayo na, ay ito, anak to ng Diyos. Ay ito, Christian to. Ganun. Pwede po tayo mag-encourage by means of doing good things. Number 1, magpapadaya. Number 2, doing good things, kumawa na mabuti. Number 3, umiwas sa kasalanan. So, ako po yung nagagalak na patuloy niyo po kami sinamahan hanggang po sa end ng video na ito. And doon po ako nanalangin, humihiling na sana na-bless po muli kayo sa sinare kong devotion, sinare kong verse sa inyo. And naway i-share nyo din po ito sa iba, sa inyong mga family, relatives, mga kaibigan, mga klase, sa akin mga kapangkabataan, sa mga klase nyo, mga teachers, upang malaman din po nila kung ano po yung dapat nilang gawin, especially po kung gusto na maging anak ng Lord. Siyempre, i-aim po natin na dapat sila din po ay maging Christians, maging kapamanampalataya katulad natin. So, po, maraming salamat po muli. Sa pagtatapos po ng gawain na ito, ay tayo po yung manalangin muli. Ngayon, maraming salamat po muli sa verse, sa salita na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po na muli nakapagtalakay po niyo. Nakaparinig po kami ng salita ninyo sa panimula ng araw namin, Lord God. And sa mga points po na ibinigay sa amin, Lord God, patuloy po kami humihiling ng pagpapala. Tulungan niyo po kami na isabuhay mga ito, Lord God, lahat ng mga points na napag-aralan namin, especially po yung tatlo, which is hindi po kami madaya, gumawa kami na mabuti, and lumayo kami sa kasalanan, Lord God. Patuloy po kami tulungan gawin ng mga bagay na ito, Lord God. And papakita po sa iba na kami po ito tong anak mo, kami po ito tong mga Christians. Ito po yung ginagawa namin. And kami nagagalak sa gawain na ito, Lord God. Tulungan na mag-reach out sa pamamagitan po ng mga bagay na ito, ng mga natutunan namin. Upang hindi lang po kami, maging sila din po ay
maging Christian din, mapalapit po sa inyo. Hindi po, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po, maraming salamat po sa aking sa devotion. Sana po na-bless po kayo ulit. And have a blessed morning and have a blessed day. Maraming salamat.